So sa video ito, pag-usapan natin kung paano ayusin yung mabagal na pag-angat baba o kung di kaya naman matigas at delay na center stand nitong ating mga motor. Ano yung mga kakailanganin natin para maayos ito at kung paano yung step by step process ng pagdi-DIY nito kasama na yung pagre-repaint ng ating mga center stand. So ito po yung unang video na maintenance natin ng ADB na to, kagaya na ng nabanggit po natin. Common na issue na po ng mga Honda po yan, yung na-stack up yung mga center stand ng ating mga motor dahil nangangalawang po yung parang ehe sa gitna kung kaya naman minsan tumitigas, at sa worst case scenario kung sobrang tigas na yan at pinukpok, pwedeng mabasag yung makina. Pero by the way, kay Scarlett po natin, nagawa na po natin ng video kung paano ayusin yung matigas na center stand. Ito po yung video na yon. Kung gusto nyo panoorin, lalagay ko yung link sa baba. Pero sa case na to, sa ADB naman po natin siya gagawin. Pero applicable rin po ito sa mga ibang motor kagaya ng PCX, ADB 150, Click 160 at kung ano na pa. Halos same lang naman kasi yung process ng pagtanggal at paglinis po niyan. So kung makikita nyo naman, stack up po yan. So if ever man, kakagaling natin mag center stand, may iwan po siyang naaganyan at kakayod po yan. At worst case scenario, pwede po tayong madisgrasya dahil nga po nakababa ito, lalo na kapag bumengking po tayo. For idea, 6K odo po yung motor at 6 months na po yung tanda at di talaga may iwasan yung ganitong scenario dahil nasa ilalim po yung center stand at prone po siya mabasa, lalo na kung nadadaan natin sa baha po yan. So kapag ganito na po yung scenario, mas mabuti po na baklasin natin yung center stand at lagyan na po natin ng grasa at tanggalin po yung kalawang dito sa ehe po niya. So start na natin kung paano siya tanggalin. So po tayo dito sa kabilang part ng motor, may makikita po tayong clip po dyan at saka washer, which is ayan o, tinuturo na daliri po natin. Ayan, mas kita dito sa ilalim. Tatanggalin po natin clip na yan, matatanggal yung washer. At ilulubog po natin tong ehe para lumabas yung ehe at matanggal po itong center stand natin. So kapag nalubog na po natin sa kabila, lulusot na po dito yan. Ayan, abanti na to. Tapos kusa na po matatanggal yung mga spring natin. Para matanggal to, gamit lang po tayo ng long nose. So medyo babaluktot lang natin or itutuwid itong parang pin dito para lumusot po siya, mahugot po natin itong part na to. Pag natanggal na natin itong pin, tabi lang natin, gagamitin pa natin yan. Matatanggal na po natin itong washer dito sa ilalim. Ayan, ito babalik pa rin natin to. Tapos yan, pwede na natin tong pukpukin para umalsa at lumubog. So gamit lang tayo ng screwdriver na hindi na natin ginagamit or anything. Para may lubog lang natin itong part na to. Also martilyo, pupukpukin po natin yan. So yan, kusa na po siyang natanggal. So sa case po na hindi po humihiwalay yung spring, manumanuhin na lang po natin. So pwede po natin tanggalin dito yan sa ilalim. Gamitin lang natin ang flat screw. Ayun, tumalsik. Tanggal na, mas maluwag kasi siya pag medyo nakaumbok na to. Or minsan, kusa nang natatanggal to. So tabi lang din natin to. So sa part na yan, mahuhugot na po natin itong ehe niya. Ayun o, ngayon pa lang nakikita ko na yung kalawang. Grabe yung kalawang guys oh. Oh, diba? Yan yung dahilan kung bakit mabagal yung ikot niya, mabagal yung angat baba itong center stand, kasi yung pinaka-ehe po niya is magaspang at kung kaya naman sumisikip, mahirap na po yung pag-ikot, hindi na siya smooth. Yan, ito po yung ehe, tapos mahuhugot na po natin yung center stand natin. Ayan, kung makikita nyo naman, pati yung loob niyan may kalawang na rin yan. So far may mga pakonting-konting gas-gas na po yan, so lilinisan po natin to. Also i-repaint na rin po natin para matanggal po yung mga kalakalawang. So syempre next natin gagawin, lilinisan po yan, tatanggalin yung mga kalawang na nandito. So para matanggal po yan, meron po tayong mga wire brush tulad nito, double D40 para lumambot yung kalawang. So mga liha, ayan katulad yan. Tatanggalin natin yung kalawang dito sa ehe, also dito sa loob niyan. So papasakan natin ng liha yan guys. At pagkatapos nun, lalagyan natin siya ng maraming grasa para ma-restore po yung smooth na pagangat baba niya. Also hindi po siya agad kalawangin. So sa case natin, high temp para matagal po siyang matunaw dito sa loob at tumagal po ulit bago po natin siya i-maintenance. Binar natin sa linya yung washer po natin, yung mga spring, ayan. Tapos pipinturahan nga po natin ng black paint. Mas okay po high temp, pero sa ngayon ito lang available sa atin. Pero nasa inyo na yan, importante. Tanggal po natin kalawang at mapaganda po ulit natin yung ating mga center stand. So tara. Giving me
ayan, nalinis na po natin sila lahat. Kung makikita nyo naman, natanggal na yung kalawang. So dito sa part na to, ayan, advice ko lang kayo, kapag medyo napatagal nyo yung kalawang, medyo maghuhukay na yan katulad nito. Kaya naman kapag naramdaman nyo pa lang na medyo bumibigat na ng konti, agad tanggal tapos linis, kasi pwedeng matulad sa ganito, bumaon na yung mga kalawang. Pero pa naman to, basta lalagyan lang natin ng grasa. Tapos yung dito sa loob, dapat matanggal din ng kalawang katulad ng ginawa natin kanina, pinasukan natin ng liha. Also yung mga spring natin, ayan, nalinis, yung washer, para all goods po tayo lahat. Also yung mga sulok-sulok dito sa mga center stand natin, tinanggal po natin yung dumi at alikabok dahil sprayan po natin siya ng pintura. So kahit hindi high temp, dahil hindi naman umiinit yung part na to, okay lang naman, hindi naman siya tulad ng tambucho na kailangan ng high temp. So basta tuyo siya bago po natin siya apply ng pintura para hindi po agad magtuklap yung mga kalawang po niyan. So yung stock po kasi is hindi naman ganun kakapal yung pintura po niyan, kaya mabilis talagang matuklap po yan, no? Siguro advice ko na lang din kung bibili kayo ng bagong motor, siguro kahit after 1 month, grasahan nyo, kasi hindi naman din sobrang dami ng nilalagay ng manufacturer na grasa dito sa loob. Kung kaya naman ito yung issue sa mga Honda or kahit na rin sa ibang motor, mabilis mga lawang. So kung kaya naman agapan po natin agad ng grasa po yan, medyo matagal-tagal bago po natin siya i-maintenance. So sa case na to, 6 months pa lang, 6K Odo, medyo mabagal na yung response, tsaka lumalalim na yung kalawang. Dito kay Scarlett, share ko lang, naging smooth po no maintenance po natin siya, pero katagalan, kung gusto nyo talaga na hindi nakakalawangin yung center stand nyo, palit kayo ng salaya katulad nito kay Scarlett po natin. Stainless na po ng buo yan, hindi na po kinakalawang. Ayan, tulad nyan, wala po siyang pintura, so medyo dumudumi lang, pero hindi na po siya nakakalawang, at saka sobrang lambot po niyan. Ayan, o. Pati yung side stand po natin, set po yan nabili kung gusto nyo ng ganyan. Pang matagalan, hindi na kinakalawang, also matibay. Maglalagay po ako ng link sa description. Salaya center stand stainless. So pang click po to, pero alam ko may pang ADB din. So check nyo na lang sa link sa description. Tagal ko ding inipon to dahil may kamahalan, dahil nga quality naman. Pero yun, kung hindi pa tayo ready sa budget, okay muna yung maintenance at repaint tulad ng gagawin natin. So yan, medyo tuyo na, pwede na po natin siyang i-repaint nitong Boss Ni, pwede rin Samurai, or kung ano yung trusted nyo na pintura. So yan, sabit lang po natin. The way, tinanggal po natin rubber damper para hindi po madamay sa pintura. Also pwede natin i-tape tong part na to para hindi mapasukan. Pero sa case natin, kahit di na, okay lang naman mapasukan ng konti yan, basta wag lang sobrang kapal, baka sumikip na. So, yung kulay pala nito, metallic black, no? So mas matingkad siya na black. Mga 2 to 3 coats yung gagawin natin para medyo kumapal siya, no? Yan, tapos spray paint na natin. Medyo ilayin natin ng konti para maganda yung buga. Yung mga kalawang dyan, matatanggal na. Ayan, kung makikita nyo pala, bago natin pinturahan ng buo, ang dami mga kalawang yan, kahit nasa 6K Odo pa lang. 6 months yung motor, ayan, may mga tuklap na pa konti-konti, pati dito sa ilalim lalo na dyan. Ayan, so kung kaya naman sulit na sulit, ayan, pati dito medyo marami-rami. So mamaya yung mga yan, mawawala na yung mga yan. So yan, okay na tayo sa first coat. Medyo maganda rin pala yung metallic black ng Boss Ni. So habang pinapatuyo natin yan, bago tayo mag second coat, i-maintenance na rin po natin yung part na to. Ayan yung mga butas dyan, dadaanan din kasi yan ng ehe. Ayan yung gitna dyan. Also linisin na rin natin kasi kahit maliit lang yung part na yan, nangangalawang yan, hindi na maka-apekto sa center stand natin. So pati yung kabila, linisin lang natin yung butas. All goods, malinis na yan pati sa loob. So lalagyan din natin ng grasa yung gitna na yan, pati yung doon sa kabila. Ayun, kung makikita nyo, malinis na malinis pati yung loob na lihan natin. Second coat naman tayo dito sa center stand natin. Ayun, pagkatapos ng ilang oras, tuyong-tuyo na po yung ating center stand. Ganda ng kulay niya, oh. Ayun, nalagyan po natin lahat ng part, mga sulok-sulok, para hindi na po maging prone sa kalawang po yan. Click lang natin tong rubber, yan po yung sumasalo or yung stopper natin para hindi po magbakal to bakal pag umaangat po yan. So yan, bago po natin siya lagay sa motor, lalagyan po natin ng grasa to, tapos papasakan natin siya sa loob para kumalat sa loob yung grasa at magkaroon po siya ng pondo sa loob. Kumbaga magiging waterproof po siya, also smooth na po yung pag-angat baba. Yan, sa Sheena lang binili natin na high temp kasi hindi naman sobrang dami yung kailangan nating lagay dito, kahit isang sachet lang okay na. Ilalagay din ako ng link ng mga ginamit natin lahat, pang linis, pang pintura, mga grasa, mga liha, lahat po ng ginamit natin sa video. So una po natin lalagyan itong part na to. Ayan, tapos kakalat lang po natin siya, especially sa gitna.
Kalat lang po natin siya. Tapos pasukan na rin natin to. Maitulak papunta sa loob. Ayun. Ulit-ulitin lang natin yan para mapondohan sa loob. Lalo na tong gitna, medyo nakalubog kasi ng konti ito. So mas okay maponduhan natin yan. Kanina medyo makalawang, na-stack up. Ngayon, dulas na niya oh. Naikot na natin ng maayos. Mga sobra-sobra na to, medyo okay na yung pondo. Lalagay natin so, sa paglalagyan ng ehe po natin. So para medyo dumulas din sa part na yan, pating kabila. Yan oh. Proceed na tayo sa paglalagay. So bago natin nilagay, syempre tatanggalin muna natin ulit itong ehe po natin. May pondo na yan ng grasa. Tapos tatapat natin siya dito sa ilalim, sa butas kabilaan. Tapos yung pasok natin is mula dito. Siyempre yung may galamay, dito siya sa side na to. Hindi pwedeng magkabaligtaran yan. Tatapat lang natin center stand natin dito sa butas para papasok yung ehe po natin. Ayan, tapos padadaanin natin siya sa kabila. So dapat itong butas na to, pumasok siya dito sa part na to. Ayan, para di po siya umikot-ikot. Punta po tayo sa kabila. Tapat lang po muna natin butas nitong center stand dito sa butas ng crankcase. Tapos lisot na po natin. Ayan o, lumusot na pala agad. Hindi pa siya nakalubog ng todo, pukpukin natin. Doon pa lang lumubog. Dapat nakaumbok ng konti ito. Ayan, syempre pagkatapos lalagay na natin itong washer tsaka itong pin lock. Make sure lang natin na nakasagad na siya dito. Ma-shoot natin itong washer tsaka itong pin lock. Pasok lang natin siya dito sa butas. Also, syempre, luktot natin yung dulo ng pin. Paglukot ng linya, pwedeng isang direksyon, pwedeng yung kamukha sa bago natin siya tinanggal. Or yung kabilaan, I mean. So yan, goods na siya. Wala nang kawala yung ating mga center stand. Tapos, syempre, last step natin, lalagay yung spring. So medyo maluwag na yun, no? Ganda ng play. Kailangan na lang natin lagay ito para hindi siya lumawlaw. So sa paglalagay nito, tips lang, i-center stand muna natin siya. So mas center stand naman natin yan. Kahit wala pong spring para mas mailagay po natin ng maayos. Kapag naagan po kasi, mahirapan po tayo maglagay. So center stand lang muna natin. So yan, pagka center stand, sabit lang natin siya dito sa part na nakalubog. Ganyan po yung orientation, stack orientation. Yung kurba dito sa taas. Pasok lang natin sa grooves, yung medyo tatsulok dito sa ilalim. So para ma-i-hook po natin yan papunta dito sa ilalim, dyan natin ilalagay yan. Kuha tayo ng flat screw na medyo maliit lang. Tapos shoot natin siya dito. Tapos kakalso po natin siya papunta sa ilalim para mag-glide po siya. So hilahin lang po natin siya hanggang sa lumusot po itong spring natin papunta dun sa dulo. Medyo lalay lang kayo dito kasi baka mapitik kayo at dapat nakashoot talaga yung Phillips or flat screw nyo para hindi po matanggal. So yan. Ayan, sa part na to, na-shoot na natin. Pwede na natin tanggalin tong flat screw. Ayan o, kapit na. Nakakalso na siya dito, na-shoot na. Hindi na yan matatanggal. Test natin kung goods na siya, smooth na siya, at umangat na siya, at hindi na siya na-i-stack up. Yun o, all goods na. Sobrang smooth na. Kita nyo naman, bumabalik na ng kusa at hindi na siya matigas i-center stand. So yan, all goods na at napaka-smooth na po ng ating mga center stand. Basta kapag naramdaman nyo lang po na medyo nagde-delay na po siya ng konti, linisin na po natin agad para hindi po lalong lumala yung problema natin at mag-cause pa na ma-stack up yan, masira yung ating mga engine dahil sa kakapukpok. So yun lang muna para sa video na ito. The more adventure, the more you know. Ayos at maintenance ng ating mga center stand tsaka repaint. Yun lang, ganda na, smooth na smooth. Bye bye.